guys, welcome back to our channel Wins World TV. Isa na namang makasaysayang maituturing ang nalalapit na laban ni Marlon Tapalis ng bansang Pilipinas at Naoya Inoue ng bansang Japan. May kasabihan nga dito ang ating kababayan na si Marlon Tapalis, na, kahit halimaw ay kung minsan ay binabangungot din, or nightmare. Ayan po ating panoorin ang kanya-kanyang laban kung sino sa kanila ang mas matibay ang kamao, matibay ang pangangatawan, at kung sino sa kanila ang pinakamagaling at pinakamalakas pagdating sa pakikipaglaban. Ang nalalapit nilang undisputed bout ay nanalapit na mangyari bago matapos ang taong kasalukuyan. Makikita natin ang bagsik ng kamao ni Naoya Inoue na kapag tinamaan ka ay tiyak may paglalagyan ka. Samantala si Marlon Tapalis ay hindi rin magpapatalo dahil malakas din ito pagdating sa palakasan ng kamao. Talagang napakalakas ng liver body punch itong si Naoya Inoue. Maliban sa malakas itong si Inoue ay mabilis din at solid ang lahat ng binibitawang suntok na tiyak may kalalagyan kapag ikaw ay tinamaan. Takuma Inoue 27, kapatid ng dating undisputed bantamweight champion na walang iba kundi ang tinaguriang The Monster, Naoya Inoue. Si Takuma ay may 18-1 records at may 4 na knockouts. Si Takuma Inoue ay nanalo noon kontra Venezuelan Liborio Solis noong April sa pamagitan ng unanimous decision, dahil nga natalo niya rito si Venezuelan Liborio. Si Takuma ang nakakuha ng sinturong binakante ng kanyang kapatid na si Naoya Inoue. Ayon nga rito sa manager ni Antojas ay hindi pa sila uuwi ng Maynila. Mananatili muna sila sa Las Vegas, Nevada para palakasin si Antojas habang sila ay naghihintay ng magandang darating na pagkakataon. Si Sean Gibbons ay isang matchmaker international, umaasa na maitatag ang WBA champion na si Takuma Inoue kontra Antojas. Si Antojas ay kabilang sa top 10 WBA na 118 pounds, maaring maglaban sa WBA bantamweight title holder na si Takuma Inoue, ang kapatid ni Naoya Inoue, na May 18, isa at merong 4 na knockouts, ngayong Nobyembre o December sa Tokyo, Japan. Ayon nga rito kay Gibbons maglalaban si Takuma Inoue kontra Jerwin Antojas. Sumako naman tayo sa iba pang mga balita. Galit na nga dito ang Pinoy boxing fans community sa magkapatid na Inoue dahil wala nang magaganap na laban sa November 15, 2023 sa pagitan ni Jerwin Antojas at Takuma Inoue. Dahil nga umano may iniinda na injury at medyo pahirapan daw siyang makagalaw, dahil nga di umano'y sa hard training niya para paghandaan si Jerwin Antojas, ngunit sa hindi nga inaasahan nagkaroon nga daw siyang injury. At dahil dito ay maaring maantala ang laban niya kontra Jerwin Antojas. Ngunit ayon sa mga boxing fanatic ay tila isa lang itong alibay para makapag-extend ng training itong si Takuma Inoue. Dahil tila paraan ito ng mga Hapon ang alibay na may injury sila. Hindi natin alam kung ano ang purpose nila kung bakit ang magkapatid na Inoue ay palaging may alibay na may injury sila. Para sa akin siguro ginagawa lang nila itong alibay para pagdating ng kanilang kanya-kanyang laban at matalo sila, pwede nilang gawing rason ang pagka-injury nila nung nagtitraining pa lang sila, isang technique ng mga Hapon at tila halos lahat naman ng Hapon ay may mga kanya-kanyang mga alibay bago ang laban at pagkatapos ng laban. Pansin nyo guys sa mga laban ni John Riel Casimero puro umaayaw at hindi nagpapatuloy sa laban ang mga Hapong ito. Ginagawa nila yan para iwas knockout sila kaya sila nag-aalibay ng mga ganyan, at dahil ballworthy nila tiyak lahat ng pabor ay nasa kanila. Kaya kawawa ang ating mga kababayang boksingero na dumayo doon dahil kapag hindi ka malakas doon at kayang-kaya kanilang knockout ay wala silang gagawing alibay o rason para hindi matuloy ang laban. Ngunit kapag naramdaman nila na hindi nila kayang knockout ang Pinoy boxer ay gagawa sila ng rason o alibay para matigil ang laban at magtatapos sa draw. Diba ang galing ng mga Hapon na ito? Tinatawag din ng ilang boxing fanatics na isa itong maduming paraan ng mga Hapon para mawala ng gana sa pagtitraining ang makakalaban nito. Dumakunan tayo sa iba pang mga balita. Ayun nga sa kampo ni Marlon Tapalis na sa oras na maglaban si Naoya Inoue at Marlon Tapalis ay no rematch na magaganap. At may posibilidad na maglalaban si Marlon Tapalis kontra dito kay John Riel Casimero. Kung sakaling matalo si Marlon Tapalis kontra Naoya Inoue, at kapag nangyari na matalo si Tapalis ay kawawa ang magiging ranking niya, dahil tiyak lalagapak ang ranking nito sa pinakamababa. Kaya kailangan ni Marlon Tapalis na ipanalo ang laban niya kontra Naoya Inoue. Thank you for watching, salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe for more updates, and once again this is Wins World TV, saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright, God bless us.